92.3 News FM. Oy, good morning. Nagulat ako. Good morning mga kapatid. 8:06 na po ng umaga and thank God it's Friday. Medyo solo lang po ako ng kaunting mga minuto. Medyo hintay-hintay lang po kayo. Parating na po si Attorney Bruce Rivera habang si Attorney Jess Falces po ay I think phoner no in a while at magandang umaga po sa inyo. Biyernes po ngayon at kayo po ay nanonood. Nakikinig ng programang Ball Jack. Ako po si Mean Los Baños. At kamusta ba ang inyong umaga? Marami pa rin bang nahuhuling single sa EDSA? Siguro by this time no medyo naka-adjust na ang ating mga kapatid na wag nang biyahe ng rush hour dahil hindi tatantanan ng MMD ito sa kabila ng kaliwat ka ng batikos ay talagang tuloy-tuloy ang pagbabawal ng mga single sa EDSA. Okay, on the line, si Attorney Jess Falces na atin po kasama dito sa Ball Jack. Attorney Jess, good morning. Good morning, Mea. Yes, kamusta? Ang daming mga nahuling single daw sa EDSA kahapon. Or the other day, 2,000 plus. Nung isang araw, Attorney Jess, yung unang araw, 3,000 na single. 3,000. Ang dami namang single. Kawawa naman, hanapan na yan ng jowa. Hindi, tas kahapon daw, 2,700. So I was thinking baka yung 300 nakapag-asawa na. Nagkaroon ng community after, di ba? Hindi ko lang alam kung experience ko lang to. Pero bumiyahe kasi ako kahapon sa EDSA ng mga, after 6. Oh. Walang traffic pa north or pa south. So nagkatulong nga ang walang single. Tapos sabi nila, sabi nila 10:30 daw nag-umpisa mag-traffic yung after ng rush hour. Dahil nga, I think dun bumugso. Oo. Pero ako naman, Attorney Jess, no, parang kaya ko pa yung morning, yung di ako sasabay ng rush hour dahil pwede ka naman pumasok ka ng maaga, mahirap yung gabi. Kasi talagang papalipas ka ng kung saan man para lang hindi ka mahuli no, ng alas 9 ng umaga. By the way, sandali babasahin ko lang to Attorney Jess. Go lang. Yung ating, ayun. Kung papansin nyo mga kapatid, di ko alam kung si Attorney Jess ay nakasuot din ito kahit siya ay phoner. Tayo po ay naka-t-shirt ng ESPN5 at yan ay bilang pag-encourage nga sa ating mga kapatid na manood ng Asian Games. Bukas na Asian po. Games. Yes. Bukas na po mga kapatid ang opening ceremony ng 2018 Asian Games na gaganapin po sa Indonesia. Panoorin ito ng live at 8 p.m. exclusively sa ESPN5, Action TV, and ESPN5.com. Ang dami. Ang ESPN5 po ang official broadcaster ng 18th Asian Games. Laban, Pilipinas. Yan ay ibig sabihin ESPN5 at TV5 po. No? So, exclusibong tayo ang magko-cover niyan, Attorney Jess. At napakaganda dahil syempre may mga team tayo na lalaban dyan. Let's cheer for our fellow men na nandyan ngayon sa Indonesia. There you go. Nasaan ka ngayon? Philippines is a basketball country. And madaming mga LGBT na basketballista din. Oo. Mainit ulo lalo nung ako kasi kailangan ko ako talaga open akong Barangay Ginebra Mainit ang ulo ko pag natatalo kaya ang saya-saya ko nung nag-champion sila, 'di ba? Kasi naman ang tagal na rin panahon. Saka talagang pag may team ka, at ikaw ba Attorney Jess may team ka? Yung talagang sinusundan mo? Wala. Hindi ako basketballista, gamer ako gamer ka. Okay, ako naman hindi talaga sobrang nakatok. Pero hanggat maaari kong kaya, talagang, ang sarap kasi ng adrenaline, Parang pati ikaw, namimilipit pag hindi makashoot, So talagang, di ba? Dati nung NBA, sa PBA kasi wala akong masyadong napapalo kasi parang ang hirap manood locally dati. Kaya ang dali ngayon manood sa ESPN saka sa TV5. Pero dati NBA yung napapanood ko kasi parang weirdly, yun yung napapalabas sa mga napapanood ko. So Chicago Bulls ako dati. Of course, sa Michael Jordan. Ako hindi ko masyadong maintindihan, pasensya na po Hindi ko masyadong maintindihan yung NBA pero darating ako sa puntong iintindihin ko yan. May mga iba-iba silang conference, no? Yung mga West, mga East, mga kung ano-ano man. But, pero kahit sino kilala si Michael Jordan. Totoo. At saka ako naman kahit kahit hindi mo team, kapag nakakapanood ka naman ng basketball, talagang mahuhook ka Kasi ang simple ng rules. I-shoot mo lang yung bola. Ganun lang. Correct. Diba? At ang exciting din yung mga 3-pointers, diba? Yung parang wow, agad naman. Ang shoot
sumushoot ng malayo. Tama. At saka yung mga dunk. Ako mas natutuwa ako dun sa mga players na hindi masyadong katangkaran. Yung mga maliliit na mabibilis. Ang galing. Sobrang galing. Nagabi mag-dunk no? Sa sa Tama. UAAP, bago yung PBA, sa PBA may mga kilala ko dahil sila, graduate ng UAAP, yung basketball. So, nakaka-follow ako ng UAAP men's basketball. So, si Terence Romeo. Yes, UAAP of course. Oo nga, hindi ganun katangkaran, pero di ba, grabe, kahit yung sa gilas, bro. Oo. Diba? Pero kapag kasi kolehiyo ka, sikat ang UAAP. Ako UAAP. Kasi doon nag-uumpisa yung mga colleges, tas doon kayo may mga teams, UP, Ateneo, Lasal. Doon alam naman natin, nung panahon ko, ay UP naman talaga, hanggang pep squad lang tayo dyan . Pero laban pa rin. Kaya nga nung muntik... Buti nga ang PBA may college na UAAP pang recruit. Paano may mga senador na line up? Saan sila nag-recruit? Correct. Sige. Sandali lang, Attorney Jess, ha. Ito ay pakinggan ko lang muna itong MMDA at traffic update natin kung sakasakaling lumuwag ang trapiko nang nabawasan ng single sa EDSA. Mula kay Sir Charlie Losades, short and sweet lang ito mula sa MMDA Metro Bay. Sir Charlie, good morning. Yes, good morning Lisa, kapatid na Mean and kapatid na Attorney Jess at sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo 5. Sa mga oras na ito, unahin nating baybay nitong southbound ang EDSA na kung saan mabagal na rin po ang daloy ng traffic simula dyan sa may Scout Borromeo. Tuloy-tuloy yan hanggang dito yan sa may Ortigas flyover patungo ng Ortigas sa Meralco. Ang flyover going to southbound, maluwag po yan at muli tayo makakaranas ng pagbagal dito na sa may Shaw Boulevard hanggang makarating lang sa may Guadalupe Cloverleaf pababa ng JP Rizal. Samantala, northbound lane ng EDSA, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic dyan po sa may FB Harrison hanggang Taft Avenue at masusundan po yan dito na sa may Magallanes sa flyover. Patungo naman dyan sa may loading bay ng Dasmariñas sa Village. At pagsapit dyan sa may bahagi naman ng Buendia, may katamtaman din ang daloy ng traffic hanggang Kalayaan Avenue. Samantala, muli tayo makaranas ng pagbagal dyan na sa may pababa ng Ortigas sa flyover all the way to Service Road at U-turn slot sa ilalim ng Santolan flyover. Dumako naman tayo sa may C5 at Katipunan. Ang southbound lane ng Katipunan, mabagal na rin ang daloy ng traffic mula Old Balara hanggang sa may intersection ng CP Garcia at tuloy-tuloyan dito sa may gate 3 ng Ateneo intersection. Muling babagal ang southbound ng Katipunan dito na sa may Pituason hanggang makarating na po yan sa may bahagi naman ng Market papasok ng Global City. Northbound lane ng C5, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan mula dyan sa may BCDA hanggang makarating na po yan sa may Bagong Ilog flyover going down to Pasig Boulevard ground level. At dyan naman po sa may Green Meadows, may katamtaman na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may split lamang po yan ng Libis flyover. Pagdating sa northbound lane ng Katipunan, may bahagyang pagbagal din pong nararanasan dyan naman sa may Gate 1 ng Ateneo hanggang Miriam College. Sa may Commonwealth, ang westbound lane po nito, yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado tayo sa pagbagal simula dyan sa may panulukan ng Regalado hanggang Doña Carmen. At muli tayo makakaranas ng pagbagal dito na sa Santigan all the way to Don Antonio at makarating naman dito sa may bahagi ng Luzon, may pagbagal din pong nararanasan patungo naman sa may intersection ng Tandang Sora. At muling babagal po yan dito na sa may Techno Hub papunta ng Philcoa at tuloy-tuloy yan dito sa Elliptical Road hanggang sa may Quezon Avenue at Agham intersection. Sa southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon din po ng Mia Costal, mabagal din ang daloy ng traffic. At pagsapit naman sa northbound lane ng Rojas Boulevard, approaching Airport Road, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan sa may President Quirino Avenue. At ang magkabilang direksyon din po ng Salis Bridge sa may Nichols, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan. At ang apektado naman po dyan ang mga motorista na nagagaling ng Taguig, Merville Subdivision na IA Terminal 3 at Villamor Air Base. Samantala, number coding po natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0 at ongoing na pong ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136.
Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Charlie Nosaris nag-uulat. Salamat po sa inyo, Sir Charlie Nosares mula sa MMDA Metro Base. Okay. Okay, sige. Makakasama na natin ngayong umaga si Attorney Bruce Rivera. Hello po, good morning. Good morning to everyone. Good morning po sa lahat na nakikinig ng Boljak. Sorry po na late ako. Ang grabe ng traffic. Aha, kahit walang single sa EDSA. Tingnan mo, hindi talaga yan ang solusyon eh. Oo, grabe yung traffic. At nasa linya pa rin si Attorney Jess Falces. Good morning. Okay, Ayun, sige. Magta-time break muna tayo. Oo, time check muna tayo mga kapatid ha. 8:17 na ng 8:17 umaga. in the morning. Magbabalik Sige. pang Boljak after a few reminders and some commercial break. Alright. Time check po mga kapatid, 20 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. 8:20 na tayo ngayon. Kaya po medyo nakakaloka yung traffic at medyo ingat-ingat po kayo sa daan kasi ang daming constructions ngayon. Oo nga eh, for some reason, narami na naman siyang construction. Halata ba ng election year na next year? Totoo yan, nirereklamo ni ni Senator J.V. Ejercito sa kanila daw para lang sa kaalaman ng ibang mga kapatid natin. Pag DPWH, dami kong blunder. DPWH, National Roads. Pero ngayon daw, pati yung mga city, municipal roads, pinakikialaman at higit sa lahat, alam natin to ha, yung sira ng maayos na kalsada, sisirain para ayusin. Hindi kasi minsan, style nyo bulok. Hindi, yung minsan nakakaloka kasi, di ba, inaayos ko po yung aming Asian Game shirt. Kasi sa bukas, magbubukas ang Asian Game shirt of course, sa Indonesia. Jakarta, Palembang, hindi Kalembang ha, Palembang. Indonesia. Okay. Attorney Jess, bakit wala ka? Bakit wala? Saan ka aawara ngayong weekend na ite? Nag-iimpake na ako. Ang flight ko kasi mamaya so I have to go early. Saan ka papunta? Bangkok. Bangkok. Wow, that's vacation, attorney. Bakasyon with the best friend na Bading. Oh, yung saya. But will you... Bangkok. Bading. But will you be here on Monday? Wala. Wala. Monday, Tuesday, wali. Wow, sarap. Okay, kayo naman. I-shopping mo kami dyan sa... Saan nga tayo nag-shopping? Platinum tsaka Chatuchak. Yun. Chatuchak, yes. Uy, pero sandali. yung shopping namin, hindi naman talaga pang shopping. Shopping na kakaibang shopping namin. Anong Ay, kakaiba? lalaki? Ay, okay. Sige. Ano ba to? MTRCB ba ito? May MTRCB ba Hindi tayo? nag-shopping sila ng baka mga future partners nila in life. Ay, para hindi na sila single sa Sawali EDSA. ka! Basta nasa salitang Bangkok na yung pupuntahan natin. Ayun. Uy, Joke meron lang lang. akong, may konti lang akong greetings sa nanonood sa atin. Si April Pagador na nasa Singapore ngayon. Good morning, Apes. And then si Lindy Agaton. And nanay ko, Mrs. Estela Los Baños. Good morning, Ang nanay ko din, nabigyan, naiwan ko yung gatong para pambili ng isda. Good morning! Good morning sa mga nanay nyo at sa nanay ko din, Dr. Carolina Pate. Sige. Medyo mag-usap muna tayo ng mga pinakamaiinit na balita sa araw na ito. Correct. Gusto mo bang mag-BJQ na? Okay, sige. Para tuloy-tuloy. Kahapon po, pinag-usapan natin ang naging pahayag ni Pangulong Duterte na dahil napapagod na siya sa walang katapusang katiwalian sa gobyerno, ay naisip na niyang bumaba sa pwesto. Pero hindi rin natapos ang pasabog ng Pangulo dahil dahil hirit nito, kung bababa man siya sa pwesto, hindi si Vice President Leni Robredo ang gusto niyang pumalit sa kanyang pwesto. Ang mga tulad ni Senator Chis Escudero na na-interview natin kahapon, o kaya ang si dating Senator Bongbong Marcos ang napipisil niyang papalit or pumalit sa kanya pag nagkataon. Kaugnay niyan, sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo na si spokesman Harry Roque na hindi malabong mangyari ang naiisip ni Pangulo. Yan kung matanalo umano si BBM sa electoral protest laban kay VP Leni. Sagot naman ng kampo ni Robredo, hindi umano mangyayari ang hinihintay ni Pangulo. Ang tawa ko may Ano say ninyo mga kaboljak? Sali na sa aming boljakan at sagutin ang aming boljak question of the day na... Boljak question of the day. Tanong ni na Bruce at Jess. Sagutin nyo. BJQ. Suportado nyo ba ang ideya na tuluyang bumaba na sa pwesto si Pangulong Duterte sa oras na manalo si Senador Bongbong Marcos sa electoral protest nito laban kay VP Leni Robredo? In Bisaya, suportado mo sa gihuna-huna sa atong presidente nga manaog na sa pwesto pagkaabot sa panahon nga naog na
si Bongbong Marcos sa iyang protesta laban kang VP Leni Robredo. Ito ha mga kapatid, sali na sa aming Boljakin. Bagamat marami na akong nakikitang mga comments ngayon pa lang ha. Sa amin pong official Facebook page, Radio 5 92.3 News FM. Sige, sino mauna? Ikaw muna, tapos Attorney Si Jess na lang. Attorney Jess, you go first. Kasi What's your take on this? Ang opinion ko lang dyan sundan natin ang Constitution. Kung sino yung Vice President, siya yung magsasaksi kung gusto nang mag-quit ni President Duterte. Pero, syempre, ihit ko dyan, parang yung opinion ng din ni Atty. Macalintal na legal counsel ni VP Leni, it will never happen na si BBM ang magsasaksi because BBM will never win the protest. Yun ang opinion ko. Because so far, wala akong nakikitang ebidensya na may cheating, hindi pa naman napapatunayan. And so far, assume legally na si VP Leni ang totoong VP. So, yun lang. Okay. Ako naman, ang masasabi ko is hindi mangyayari na papalit either si VP Leni or si BBM dahil Yan, kabog. dahil hindi naman talaga bababa sa pwesto si PRRD unless talagang mabwisit talaga siya at magkasakit. Yun lang. Knock on wood. Wood naman talaga to, 'di ba? Hindi to fake wood, 'di ba? So ibig sabihin nun is just playing with parang quit playing games with our heart. Ganun yung kanta ko. Wow. Kasi nga, syempre alam ko naman na he is exasperated. Yun ang term kahapon ni Attorney Salpanelo, exasperated siya. Medyo nagtatampururot siya sa mga tao niya. Medyo naibibisit siya kasi nga hindi natutupad yung kanyang mga gustong mangyari. So, but at the end of the day, I know his character na hindi siya basta-bastang bibitiw sa laban. Ako naman, almost the same with Attorney Bruce na parang I guess wala dapat isyung ganito dahil dapat hindi naman talaga bababa ang Pangulo. He has 3 more years and his popularity is very high. Walang dahilan unless talagang ayawan na niya, hindi na niya kaya. At magkasakit. Kasi nga, he's 73 years old. Ginugol ko pa yan kagabi ha. Oo. He's 73 years old. Hindi ho biro yung ganoong edad para ikaw ay mamuno ng bansa. Pero ako naman, pasintabi Attorney Bruce ha, ito ay medyo hindi ko gusto yung ganong binitawan na parang bababa ako if manalo si Bongbong Marcos sa kanyang PET kasi parang ongoing yung case. So baka lang naman, wala naman certain pressure sana sa PET na bilisan nyo na, ipanalo nyo na. Sana naman walang ganon. Sana walang ganon. Kasi ang akin lang, parang sa gitna ng lahat ng problemang to, maraming nagtitiwala sa Pangulo. Sabi nga, exasperated lang naman siya. Ano lang ako kasi parang, hindi pa rin tapos yung issue. Meron talagang issue pa rin na bababa siya. So parang, ang dami rin namang nalulungkot. And parang ang sakit na bababa ka na nandyan na nagkasakit yung Pangulo, diba? Parang it's very, wag naman sana. At ako naman, parang, I'm speaking in behalf of the real DDS. Okay, aminin ko na, real DDS. Okay? Kasi may marami naman mga diyan, mga faction. Mga japakes. Yung mga, alam mo na yung mga, ako hindi ako mahilig sa japakes Mahilig ako sa totoo, original, di ba? So, ito, aaminin ko na. Okay, totoong DDS, masakit yon sa amin kasi pinaglaban namin yon. Pinaglaban namin yung eleksyon, pinaglaban namin yung mabash. Ang dami kong kaibigang nawala dahil dyan. Ang daming buhay na nasalanta dahil sa pangangampanya namin para sa Pangulo. So, syempre, ako, imbes na, di ba, ngayon, sana naghahanap na ako ng love life ko. Kasi nga, di ba, ang ginagawa ko ngayon, nananalag ng bash and everything just because, I believed in this presidency and I believe in this president. So, sana po, Mr. President, isipin nyo yung naglaban yung lumaban. Wag nang laban, masama yun. Yung hindi yung lumaban. Ikaw talaga. Wag nang laban, masama yun. Yung lumaban sa inyo simula pa lang hanggang ngayon na andito pa rin kahit na punong-puno at inuulan kami ng batikos, yun lang po. Ako gusto kahit konting wag bumitiw, ako gusto ko yung narinig ko coming from the real DDS. Kasi tama, no? Yun yung hindi natin alam by this time, no? Ano ba ang pakiramdam ng mga supporters dun sa sinasabi, paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na ayoko na, gusto ko ng boba. And it seems like, yun nga, sabi ni Attorney Bruce, it's painful kasi pinaglaban ka namin. And I hope makarating kay Pangulo ito. It's really just exasperation nga. Ako, Attorney Bruce, ayoko lang nung idea. Okay
okay lang sa akin yung nagsasabing Pangulo na papagod na ako, ayoko na, kasi parang normal lang naman. Ayoko lang nung idea na nagsasabi siya nung mga papalit, tapos may kaso pa ngayon sa PET. Sana hindi siya undue influence, hindi ba? Kasi ayun, papagtingteng ako sa ganun na parang ano ba yan, hindi ka naman pwede mamili ng papalit sa'yo. Talagang kung ano man ang mangyari, it's really the Vice President or the Senate President kung wala yung VP, di ba? Ako, hater ako, di ba? Alam naman ng mga tao na hindi ako supportive kay President. Huwag naman hater. Grabe naman yung word na hater. Hater ba talaga? Parang ano nga lang, parang counter, di ba? Ito naman ang format ng show. So, si Atty. Bruce, totoong DDS, ako, I share the same sentiment. Kahit hater ako ni President Duterte, meaning I don't support him, no? Or hindi ako nangampanya for him, siya yung nanalo. Ako, aside sa pagiging hater, pro-democracy ako. So, I follow the will of the majority. Kung siya yung binoto na presidente ng majority, plurality, no? Or nakakaraming tao ng Pilipinas, he should respect the mandate. I respect his mandate. So, kahit kritik ako, kinikriticize ko siya, pero na-realize na may tunang-gagalingan naman yung kanyang mga polisiya kasi yun yung sinusuporta ng majority. So ako, please keep on doing your mandate because you were elected by the people. But also, sabi mo nga, Mian, huwag siyang pumili ng successor because napili na ng Constitution yung successor. And ang successor is not Steve Escudero or BBM. It's not because I hate BBM lang, but because I want to follow the Constitution. Ang mandato, may boto ako for Lenny, hindi natin na si Lenny yung magsasakit kung gusto mo man mag-quit. Unless matalo si Lenny Robredo sa PET, that's an open that's an open possibility. If and buts. Ang daming if and buts. So kung matalo talaga at manalo si BBM, di constitutionally talagang si Marcos ang papalit kung bababa ang Pangulo. Diba? Kung bababa. Pero ito nga, Attorney Bruce, kakaiba din talaga to si Pangulong Duterte. Yung iba ng mga past presidents, ini-impeach yung gusto siyang pababain. Ito si Pangulo, walang nagpapababa, siya yung gustong bumaba. Diba? Parang talaga. Parang knowing the president, knowing kung gaano, alam mo na yung pag medyo madali ka ng yung mga, di ba, mga tatay natin, yung mga ganon, yung mga galit. Kasi kung malalaman mo naman kung nagwo-worry na yung mga anak, doon na tayo mag-worry. Hindi pa naman Wala pa naman. So, let's just treat it as some sort of rhetorical calisthenics. At naalala ko lang sa mga inaasal ngayon ni Pangulong Duterte dahil nga siyempre sa kanyang age, siyempre pagpupugay natin sa lahat ng mga tatay at lolo na talaga, let's be sensitive din talaga with what they feel. Ako nagkaroon kami ng bonding time ng nanay ko. Na-realize ko na how old is your mom? My mom, na-realize ko na yung my mom is like 65. So, senior na rin. Sobrang proud siya sa senior citizens discount niya na pagdating namin ng Cannes, habang kumakain kami ng oyster na pagkamahal-mahal. Ba may discount? Wala. Kaya nga gusto niya ilabas yung kanyang senior citizens discount. Sabi ko, Mami, we're in Cannes. We can't do that. Charot. Yung nanay ko, nung bagong ako mabobolda ko yung mama ko. Yung mama ko nung unang senior citizen 60, ayaw niyang remind siya na, mama, ilabas mo na yung senior citizen card mo. Ang nanay ko sobrang confident. Yung lalabas niya. Ako gusto ko. After 2 or 3 years, nasanay siya na parang okay. Okay siya naman. Hindi mo tinanong kung ano. Senior, Ako rin yung parents ko kapag kumakain kami sa labas, very proud sila na, ilabas natin para double discount. Yung mga ganon. Kasi nakikita nila na when you go to that age and then you are being taken for granted. Ayun, masakit yun. Yun yung masakit. Na-realize ko na kailangan mo talagang bigyan ng pansin. At yung parang, yung pananakit natin kay PRD, yung natin, isipin natin, mga kaibigan, tatay po yun, lolo po yun, matanda na po yun, hindi na po yan yung kaedad ng mga dating presidente natin, di ba? Yun lang, talagang Pangulo, talagang expected pero yun nga, tama ka rin naman. Pihit, kasi may puso din yung tao at nasasaktan. Kasi nakita mo naman, medyo matanda na, hirap na nga sa paglakad, hindi na nga nagtatrabaho, tapos biglang, pag mawala ng konti, wala ka, nagkasakit ka. Ang tanong, Atty. Bruce, aside sa mga critics lang ba ang sumasaktan or nananakit? Yun nga sinasabi ko na sa critics expected na kayo kasi critics kayo hindi siya masyadong nasasaktan sa inyo. Pero yung iba na expected niya na magtrabaho at alam niya, knowing niya personally na tas yun ang nagbibigay sa niya ng sakit ng ulo, doon siya nasasaktan. Kaya tsaka more than nasasaktan na Attorney Bruce, na frustrate. Kasi parang, for example, yung anti-drug war niya has been long, like for 3 years, and yan, may mga lumulusot pa rin na bilyon-bilyon pisong shabu. So, kung kahit hindi ka Pangulo, yung ordinaryong tao nga lang na-frustrate sa nangyayari, diba? Okay, 8:33 ng umaga mga kapatid, babalik po ang Bolja.
8:39 na po ng umaga, mga kapatid. Good morning po ulit sa inyong lahat. Ito po ang Boljak. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman si Attorney Bruce Rivera at on the line pa rin si Attorney Jess Falsi. Tama ba? Good Yun, morning. good morning. Attorney Good Jess, morning. babasa lang po kami ng konting-konting mga comments dito. Kaya Ang daming unahin natin ha. comments. Sige. Okay, kay good morning, Boljackers. Naalala ko nung presidential campaign, tatlo sila ni Grace Poros at President Duterte. Behind the scenes, ang daming mga binabati ni Po at Rojas sa audience. Tapos si President Duterte ang sabi, wala akong kilala dito. Wala akong kilala dito. Ganito lang ang mga hindi nabate ng dalawa sa akin kayo. Saan tayo makikita sa out of the box thinking ni politician president nowadays? Ilang milyong voters ang naniwala sa ganong pananalita. Sayang naman kung bababa ang presidente natin. Okay. Ito nakikita ko lang sa aking Vanna Gonzalez Abesha. Sabi niya, we love Papa Digong. Pray for his health. Kahit manalo si BBM, mas mabuti pa rin na Papa Digong ang presidente. Yes. Yun nga siguro, maraming ugong-ugong na, may health problem si President Duterte. And, just to be honest, at 7'3", you do not expect to be all spick and span. Diba? Kasi nga, may wear and tear. Ang coaching nga, nagkaka-wear and tear after 10 years, diba? Yung tao pa. So, we do expect that the president may have some ailments at some point. Alam natin merong ganun. Pero, yun nga yung konting pihit. Kasi diba, parang before, when we were begging him to run, nasabi niya, bakit niyo ako patatakboy? Ito na yung ngayon dapat na mag-retirement ko, na gusto ko nang mag-beach, wala pinilit ngayon andyan na siya. Yun, kaya... Okay. Ito, basahin ko lang tong. Ito yung sinasabi ko sa iyo kay ni Attorney Bruce. Ito yung comment. MG Gregorio, hindi ko suportado ang mga ganitong komento galing sa presidente kasi nagmumukhang unstable ang bansa natin. Ayun. Foreign investors will shy away and look elsewhere. It is bad for the economy. Yun nga yung sinasabi ko rin kanina. Parang okay lang naman na, syempre magsabi yung Pangulo na papagod ako, ganyan. Pero yun nga, yung nagpipili pa ng kapalit, baka it might create some instability. So sana tama na. We understand that you're tired, and yun nga, parang lesson learned na rin sa atin. Sabi mo nga, konting pihit, konting pigil ang pagkikriticize. At siguro naman, I hope that this will be the last time that the president will say something about this, na yung pagbaba. Kasi nga, parang nasasaktan kaming mga supporters mismo. Dahil dyan. Okay. ELDM, paasa si PRRD, we love Duterte leadership. Jomar Redondo Lumakang, sabi niya, kailangan tapusin muna niya ang term ni President Duterte. Kailangan siya ng mga taong naniniwala sa kanya para sa pagbabago ng bansa. Okay. Sabi ni Anam Cara, gusto na niya matapos ang protest ni VP para may katulong na siya. Si Rolly Almera sabi niya, yes, uncalled for ang statement. Ginusto ni PRD na maging presidente, panindigan niya. Probably start to filter who you appoint. Tama to. Kasi siya ang nadidisappoint dahil sa mga kurap din ng mga appointees niya. Ayun. Yun lang. Okay. Wow. Galing. Actually, natutuwa ako na may nagsabi ng ganon. Tama, di ba? Nag-stress talaga ang Pangulo. Okay, on the line, kausapin natin si Attorney Romulo Macalintal. Attorney Macalintal, si Mean po siya kasi Attorney Bruce and Attorney Jess po ito. Good morning po, sir. Hey, good morning. Good morning. Tatlo. The big three. Wow! Parang parang bigla ako sumikat. Parang gasoline station yan, sir. Big three. The big three na namboboljak. Attorney, you are still with VP Lenny? Tama po. Ay, oo naman. Napagkakatiwalaan pa rin naman. Okay. Ako, ang unang tanong ko lang, what can you say lang? Kasi yung sinasabi ng Pangulo, nabababa na siya, but he wants, may preference siya na si Bongbong Marcos talaga ang papalit sa kanya. Ano ho lang yung general sentiment niyo dyan? Well, ang nagsabi lang naman si Mr. Harry Roque, sabi niya na pagka daw, mababa daw siya kapag nanalo si Marcos sa election protest. Nagsabi ko naman, hindi matutuloy yung resignation ng Pangulo dahil sa hindi naman mananalo ang Mr. Marcos. Aray ko. Actually, double-edged. Walang basis. Tsaka yung sinasabi na, sabi nila na hotbed daw ng mga illegal drugs ang isang syudad sa Naga City. Para sa akin, hindi yun ang gauge ng isang qualification. Kasi kahit na meron kang illegal drugs sa isang lugar, hindi sasabihin disqualified ka. In the same manner,
that the President, siya ang Pangulo ng buong bansa at sa buong bansa maraming illegal drugs which he promised to eradicate in 6 months' time during the campaign. But it did not disqualify him. Hindi naman siya disqualified. Diba? Kung sa buong bansa ay mayroong illegal drugs na hindi na-result ng President sa 6 months' time as promised, ganoon din naman siguro na kung may isang lugar sa bayan ni Ms. Robredo, ay hindi yun ang basis of disqualification. But how is VP Lenny taking this? May mga earlier statements si Pangulong Duterte na pakiramdam niya hindi competent enough si VP Lenny to really handle the country. Coming from the President hindi himself. Hindi naman pinapansin ng Vice President yun. Tsaka isa pa, paano hindi siya disqualified? Pareho lang naman ang qualification ng President at saka ng Vice President, di ba? The qualifications of the Vice President are just the same, qualification of the President. So both of them are qualified. Kaya sa akin, siguro bigyan niya ng pagkakataon. Why does he not give her a try? Kung talagang kailangan ng Pangulong Duterte ang mamahinga sandali, pwede siya mamahinga and subukan niya ang kakayahan ng Vice President as a constitutionally mandated successor or replacement in case of the absence of the President. Subukan niya para masubukan natin kung talagang kaya o hindi. Attorney Jess, may tanong ka? Ito ay tungkol kay VP Lenny. Attorney, ito. Ang tanong ko lang naman po yung sa statement niya na it will never happen, yung mag-resign siya kasi nga hindi naman daw matatalo si Lenny. Ano masasabi niyo po dun sa mga nagsasabi na parang very credible yung allegations of cheating and very presumptive for you to say it will never happen? Baka daw mapatunayan na malitik si Lenny. Sana hindi kami makontempt. In self-defense lang itong sasabihin ko. Na hanggang ngayon wala napapatunayan pa. Walang cheating. Meron sinasabi silang error ng counting ng machine. So hindi cheating yun, kundi merong error na pinag-uusapan kung talagang tama o mali ang bilang ng makina. Sir, in other words, wala ka masasabing there was cheating. So hindi masasabing may pandaraya ang sino man, kundi ito ay technical matters ng Smartmatic tungkol doon sa threshold issue. Ano ba talaga ang bibilangin? 25% or 50%? Sir, so hindi yung cheating. Sir, Attorney Bruce po, hello? Ay, sir, hello. Of course, before kasi, we were interviewing you, ang sabi nyo hindi dapat pansinin kasi nga wala naman talagang ganon. So, and then all of a sudden, you're saying na merong error in the counting. So, hindi na sinasabi nila. Yun sinasabi nila, error in the counting. So, ano ba? 25%. Okay, so, so you are now claiming, or you are now acceding to the point na talagang may validity na may chance na nagkamali ang mga election, yung mga machines na pag-count? Hindi ko sinasabing ganun. Wala nga pinatunayan na ng COMELEC yan Because the COMELEC na sila ang nag-set ng threshold, sinabi nila na 25% talaga ang threshold na dapat gamitin, hindi 50%. Therefore, yung sinasabing hindi bibilahin kay Lenny, ibabalik yun sa kanya. So, wala yung cheating, balik sa dati, ang same count ng balota para kay Ms. Robredo. Kamusta po ang yung protesta ngayon sa PET? Ilang % na po siyang tapos? Wala pa. Hindi pa na. 27 provinces yan. And we are only in the pilot provinces na 3. Kamusta po yun? Yung kalahati pa lang bilang sa mga balota ron. So, sir, yung 5,000 na mahigit na balota, nasa 2,500 pa lamang ang nabibilang. So, hindi pa tapos yan. It will take hanggang December siguro bago matapos lahat-lahat yun kasama ng presentation of evidence on 3 provinces lang. On 3 provinces. Tapos kapag makakita ho kayo, tama ho ba? Pag makakita ho na, mukhang nakakalamang tsaka lang itutuloy yung other provinces. Yes. So, hindi nakakalamang kundi substantial recovery. At yung Makalingtal, ano pong comment niyo dun sa pagpapa-inhibit ng kampo ni BBM kay Justice Kagiwa for bias or impartiality? Hindi. Para sa akin, hindi yun ang mga dapat na ginagawa dahil lalo lang magpapadelay ng proceedings yan. Akala ko ba gusto nila mapabilis? Bakit? Wala naman ako makitang pagkakamali na nagawa yung ponente. Remember, lahat ng action ng PET, yan with the consent of the entire members. Lahat ng mga resolutions lumabas, wala akong nakitang dissenting opinion ng isang miyembro. In other words, kung anong recommendation ng ponente,
agreed lahat. As lawyers, alam natin yun, di ba? Kapag may hindi tama doon sa sinabi ng ponente, laging magkakaroon ng dissenting opinion. Pero in all the resolutions issued by the PET, wala akong nakitang isang dissenting opinion. In other words, tama yung ginagawa ng ponente and it has the concurrence of all the members of the tribunal. You're not, ako last na lang, Attorney Woods, you're not worried with any undue influence sa PET? Wala. Mga pronouncements ng Pangulo? Wala naman kayong ganun? Wala. Naniniwala naman ako na ang Pangulo, ang sabi na, if you will listen carefully sa sinabi ng Pangulong Duterte, with due respect to him, this is only my opinion, ang sabi niya. Opinion ko lang ito. Tama. Hindi naman niya sinasabi, ito talaga ang tunay. Opinion ko lang ang sabi niya. Okay. Diba? So, ang Pangulo, pwede naman niya sabihin yun eh. Ang tawag ko nga dyan, si Idol President eh. Idol President, sabi ko sa kanya eh, qualified din si Lenny, katulad mo rin. You have the same qualifications. Yes. Okay. Marami hong salamat sa inyong oras, ha, Attorney Romulo Macalenta. Thank you, maraming sir. salamat. Thank you po. Salamat. Thank you. Thank you. That's Salamat. Attorney Romulo Macalenta, legal counsel ni VP Robredo. Yung boses ni Attorney Macalenta, pang radyo, no? Yung boses eh. Parang si Ray Langit. Meron din siyang meron din siyang radio show, alam ko. Meron nga, oo nga, naalala ko nga, tama ka, Attorney Jess. Okay, sige, time check daw ulit Mamaya, tayo. time check, 8, time check lang. time check. Pero walang break. Time check break. time check, 8:50. Magbabalik po ang Balljack after a few reminders and some commercial break. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Isuzu, your responsible partner. Noy! Ngayong umaga, kabuga na Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Falsis, Balljack sa Radyo 5 92.3 News FM. Oy, 8:52. 8:52. Nabubulol na tayo, no? Okay, 8:52 in the morning. Yan. Okay. Sige mga kapatid, baka kayo po, baka lang naman po napapansin yung naka-t-shirt kami na parehas ni Attorney Bruce. Jakarta, Siyempre, you wear it Palembang, better. Palembang. Yan po ay dahil bukas na po ang opening ceremony ng 2018 Asian Games na gagawin po sa Indonesia. Panoorin ito ng live at 8 p.m. exclusively sa ESPN 5, Action TV, at saka ESPN5.com. Dami, diba? Ang ESPN5 po ang official broadcaster ng 18th Asian Games. Laban Pilipinas. Ay, gusto mo yung nakaganito pa ako. Feeling ko talaga may pageant. Ganun talaga. Sa kabilang side ka naman. Hindi pala Pilipinas. Hindi pala Miss Universe. Sorry basketball pala to. Ayun, wala na si Attorney Jess. Boy naman siya, pero kasi siya po yung nagliligpit-ligpit. Ganyan. Ikaw naman, makadeklara ka naman ang wala na. Wala na. Boy na buhay. Si Attorney Jess. Boy na buhay, pero talagang wala na siya sa magbabakasyon linya. lang. Kasi sobrang excited na pumunta sa Bangkok. Sige, basa tayo muna. Okay, ako naman, nabulolok. July pala ito. July, ang basa ko, July, no, Zid. Dizon to, apelyido ha, napaka-jolog sa napaka, Jejemon. Tatay Digong pa rin. Kung ayaw na niya talagang maging presidente, marami lalo mapapariwara, maraming malulong sa droga at magiging maluwag na ulit ang pamamalakad. Siya na lang yung may malasakit, ginagawa yung mga project, maraming lang hadlang sa pamumuno niya. Kung tuluyan niyang iwanan pagiging presidente, gugustuhin ko pa si BBM kaysa kay Lugaw na wag naman tong, I don't want the word. Sana tapusin pa rin ni Tatay Digong dahil marami siyang napatunayan, di yung hanggang salita lang tulad na ni Blanc. Okay. Si Pris Ramos, please do not resign, Mr. President. Maawa po kayo sa taong bayan. Mga supporters yan. Ito si Minda Lusaya, hindi ko to comment. Minda Lusaya, bagsak na nga ang ekonomiya. Presidente, nagdadrama pa. Ito na ang oras, hindi dapat sumabay sa problema ng ekonomiya. Okay. Rolly Almera, he is the president for heaven's sake. Wala siyang karapatan maging pabebe. Sorry to say. Si Rolly Almera yan, ha? Hindi kami yan, ha? Arubla na ilukswatra. Kasi mahirap na. Mahirap naman ito. Baka matapyas na naman at ako na naman ang ilalagay doon, kalurky. Ayoko nito.
Sabi, may matagal ang ako na lang. Oh my God. Sige, ako na. Arubla Nailik Swatra. Matagal nang unstable ang Pinas dahil sa mga bugok na senador at kongreso o congressman. Kasi puro election ang inaatupag. Magtrabaho kayo, kaya please, takbo na kayo sa Senate. Good morning, Attorney Bruce. For Senate. At mayan for Senate, nakakaloka. Kaso hashtag Attorney Francis. Sino si Attorney Francis? Attorney Francis po yan. For Senate, takbo na po kayo, please. Talaga, kami na naman. May kanya-kanya po tayong papel sa buhay. Ang papel ko lang ay panggulo. Okay, Fudge. Good morning, Boljak. I agree na pagod lang si Presidente, kaya sana makapag-relax din siya. Kaya instead of burning bridges, he should focus his energy to unity. Yun nga yung pinapakiusap ko. Yun nga po, mga kaibigan, yun nga lang po. May iba na medyo, iba yung, like for example, if you want to talk to people na kalaban or people na assume na kalaban, ang tingin ng iba, kalaban, na sumasapit ka na rin. Or kung meron ka mang konting, hindi naman negative, but konti kang may sinabi ka towards the president, ang tingin na naman ng ibang tao, ano ka, diba? Yung, Hindi naman tayo mga puppet dito. Talaga namang may mga, lalo lang kasang kagaya mo na isang abogado, talagang open ka naman sa lahat ng opinion. At kahit hindi abogado, kung talaga namang ikaw very opinionated, katulad natin, mahirap po, hindi kami magsasalita. Kami dito sa Boljak, I think, kahit si Attorney Jess, united naman dun sa stand na naiintindihan talaga natin kung gaano kapagod yung Pangulo. Pero say it once, twice, mga tatlong beses, tama na yan. Okay na yan. Tapos balik na tayo. Okay na tayo. Move on na tayo. Move on. Charles C. Blaze, the president deserves a rest for 1 week. More than 1 week kasi kakapagod. Frustration at tiredness due to his age. And main culprit dyan, kaya nag-iisip ng mag-resign ang Pangulo. Point well taken. Vladimir at Travian. Ano ba yung mga pangalan ninyo? Mga taga-saan ba kayo? Kawawa papalit kay Diggs. Dami na agad na utang sa China, tapos laki pa ng problema sa bansa. Really? Oy, may commercial lang ako, natawa ako dito. John Sobremisana Sugon. Attorney and Mayan, gusto nyo ng piyaya? Please send your address of your station, TY. Alam mo na yung piyaya. Sa Bacolod yun, yung parang kakainin mo yung naka-flat. Okay, natatawa lang ako pero hindi ko alam maintindihan. Piyaya, ang sarap. Hindi, Chadame, ang dami bongbong. May bongbong, may chadame. Hindi bongbong Marcos, bongbong lang. Ano nga ito inisip ko? Ano ba siya? Parang hopya na ay, salamat ka. Parang hopya na inupuan ng medyo majubis. Majubis, ganyan. Grabe siya. Ikaw ba to? Azilana Cabido, hindi, ginawa ko siya ng pangalan mo, Azilana Cabido, parang Italiana. Diyan bababa si Tatay Digong, kasi mahal tayo niyan. Okay. Leo Ines, hindi, ang ating Pangulo ay magaling talaga mag-divert ng issues. Ay, diba siya? Iba din. Gio Torres, pwede naman, basta wag lang si Bibi Lenny. Sawa na kami sa mga ninuno ng mga LP clan for 20 years. Okay. Opinion niya yon. Minda Lusaya, wag kayong bulaga at grabe na ang inflation. Di niya alam ang gagawin. Anong narinig natin sa kanya sa SONA maliban sa walang accomplishment? Pinipilit pa ang train. Okay, Minda, I want to answer that because yun nga, sinabi nga natin na yung SONA niya, kaya nga sila kong underwhelming kasi, di ba, hindi siya naglagay ng achievement kasi nga may pre-SONA na lahat ng achievement andon. Kasi hindi naman po ugal ng presidente na magsabi ng mga achievement kasi yung iba doon, trabaho lang talaga at nahihiya siyang sabihin. Kaya do not attribute that to lack of accomplishment because magbasa ka ng website. Okay, ELDM, ulit to parang siya ulit yung kanina. Hindi ka po pwedeng magbitiw kasi incompetent, incapable si Lenny, kawawa ang Pinas. Sana hindi mo na lang sinimulan kung di mo kaya tapusin. Ano yung kayabangan lang? Ningas kugon, nasaan ang katapangan mo? I guess ito lang naman yung mga mixed reactions ng ating mga netizens dun sa kanilang narinig. Pero ako, medyo i-divert ko lang ng konti yung usapan. Speaking of 2019 elections, yes. Naglabas na? PDP, hindi pa naman, parang letter lang to President Duterte ni Senator Coco Pimentel. Yes. 24 names na possible, mapagpipilian kung sino ang iba pa mamanokin ng PDP laban for 2019. Si Sara? Robin Padilla. Yun lang yung mga bagong names. Kasi yung iba alam na natin. Sila Freddy Aguilar, Jiggy Manicad, mga congressmen, Geraldine Roman, Dax Cua, and the re-electionists. 24 ang dami. At andun si Sara, pero wala si Mocha. Wala si Mocha. Okay. Sige, ikaw muna. Comment ko dyan, opinion na ng PDP yan. The problem is, kung ano si Sara, may HNP si Sara kung punong pagbabago. Na hindi natin alam kung maging national or hindi. And Sara has already repeatedly said that she's not really running for the Senate. She wants to stay in Davao because it will be unfair for the people of Davao na iiwanan niya, na iwanan na nga ni PRD, iwanan pa niya. So,
I think, ito lang hunch ko, Sara will stay in Davao. Okay. Ito lang yung hunch ko. Ako, dagdagan ko yan. Kasi kahapon, si Senator Coco Pimentel, siya kasi po ang presidente ng PDP Laban. Personal niya talagang siya ay ini-encourage niya talaga si Mayor Sara Duterte na tumakbo for the Senate. Sabi niya kasi para mas marami daw representation from Mindanao. Plus, sabi niya yung track record, solid, competent, magaling, maayos naman, sa niya abogada pa, pwedeng tumakbo, sabi niya sa Senado. Pero nung tanongin namin, how positive are you na talaga tatakbo siya? Medyo malabo. Sabi niya malabo rin talaga kasi nakausap daw niya si Pangulo. Ang sabi daw ni Pangulo, mayor talaga ang gusto ni Mayor Sara. Pero at feeling ko, yun din ang gusto ni PRD. Alam mo kung bakit? Ito lang hindi ko nakausap si Sara personal about this, pero feeling ko nagiging protective si PRD sa anak niya na ayaw niyang lumabas ng Davao kasi nga baka anong gawin sa buhay at mga bata pa kasi yung mga anak ni Sara eh. So tama. naintindihan ko yun. Family first. Na family first at siguro naman hindi naman siguro ang pagiging senador ang batayan kung ikaw ay tatakbo for any higher position. Kung may mga senador na hindi magaling, tigilan nyo nga ako. Anyway. Alam natin yan. Alam natin yan. Huwag lang tayo magbagit ang pangalan. Pero natanong namin, syempre, sir, bakit wala po si Asek mo kauson sa inyong listahan na matagal ng supporter ng Pangulo at alam naman natin na may mga ugong-ugong bagamat dinidinay pa naman ni Asek Moca. Wala siyang sinasabing tatakbo siya. Ang sabi ni Senator Coco, they're not limiting themselves to the list, but she's not on the list. Ayun. Yun lang. Ganun lang kasi. The thing speaks for itself. Res ipsa loquitur. Wow. At ang mga naging, baka gusto nyong matanong, ano ba ang naging, ano bang mga naging batayan ng mga pumasok na 24 names? Sabi ni Senator Coco, napakahalaga na kapartido. Kung hindi ka man kapartido, sana naniniwala ka man lang sa federalism o doon sa kanilang ideology. Pangatlo, surveys. Napakalaking bagay na raw para sa kanila yan dahil makita mo yung winnability, hindi ba? And of course, name recall and yung overall, alam mo ba yung mga issues sa mundo? Magpe-perform ka ba ng maayos kung sakaling manalo ka? Okay, diba? No comment. Napakalaking bagay kasi Attorney Bruce, ano, na at pag nakita ni Pangulong Duterte, siya naman ang last say. Yes. Diba? Kasi chairman siya ng PDP. Ang problema, nakita ko sa balita, he's joining HNP. Naguluhan ako doon. No comment din ano ako ba yun? But anyway. 9:02 in the morning. Ay, magbibigay ka ba? Ayun magbabalik ang BoJack after a few minutes and some commercial breaks.